Grabe itong balitang ito. Nakakadurog ng puso. Itong ibabalita ko sa inyo dahil kinumpirma na po ni Ma'am Hanilet na nakakaranas na raw po ng matinding depresyon si President Duterte. Ayan, at nandyan po, kung hahanapin nyo po yung video ni Ma'am Hanilet, nandyan po yan sa video ni Maharlika. Hindi ko na po kailangan magpakita pa rito dahil tingnan nyo lang po yung video ni Maharlika na kung saan po ay nandoon yung interview ni Miss Hanilet na talagang nakakaranas na raw po ng matinding depresyon si President Duterte. Ano nga po ba yung depresyon? Yung depression po sa aking pagkakaalam, yun po bang parang matatawag na nating nawawala na sa kanyang matinong pag-iisip or nawawalan ng kumbaga napapraning na, kumbaga parang wala pong pinagkaiba dyan yung yun po bang hindi nakakausap na ng matino or wala na siyang nakikilala kung ano man. Yan po, ayun po, pagkakaalam ko, hindi po ako doktor, pero sa madalit salita po yung nabubuang na. Sana po bago naman sana mangyari yon ay magawan po sana natin ng paraan kung papaano pong maisalba pa itong ating dating presidente na tunay namang nagbigay ng karangalan, tunay namang nagbigay ng katahimikan dito sa ating bansa. Tapos hahayaan na lang natin na ganyan. At share na po ito. Kung sino man po ang makakapanood dito ay isend nyo na po doon sa kinauukulan kung sino man. Wala po akong idea. Kung kinakailangan po natin na tumbasan yung ibinayad ng mga bangag dyan sa ICC, dodoblihin ko na lang po. Makalaya lang po si President Duterte. At parang hindi ko po matanggap na makikita natin si President Duterte na wala na sa matinong kaisipan. Yun po ang hindi ko kaya. Hindi ko po alam kung anong klaseng abogado meron itong si President Duterte. Kaya bakit wala pang ang kaso, hindi pa nakukonvict, hindi pa na babasahan ng kanyang kasalanan to si President Duterte, nakakulong na agad. Yan sana yung ipinaglalaban ng abogado. Pero malalaki po ang aking malakas po ang aking kutob na yung pagpunta ni Amy dyan sa dahig ng 2 bisis ay malamang ito ay di natin alam kung anong pinag-usapan. Kung ito ba ay pinag-usapan nila na idilian hanggang sa mamatayan si PRRD, hindi natin alam. Pero ang pagkakaalam ko po talaga, planado na po yan. Papatayin talaga nila sa konsumisyon si President Duterte. Hindi man nila mapatay sa konsumisyon, yan na nga po. Nagsisimula na raw po ang depresyon. Sabi ko nga po, hindi ko na kailangan magpakita rito ng video. Itinuturo ko na po kayo. Nandyan po yan sa video ni Maharlika. Yung interview ni Hanilet na kung saan ay kilalang kilala raw niya yung tao. Ang tinutukoy niya si President Duterte na may depression na.
Maliwanag po yung sinabi niya. Kumpirmado po. So, sabi ko nga po, ano ba ang labanan dito sa mundo? Alam nating lahat na ang labanan sa mundong ito ay pira lang. Pira-pira na lang. Ang labanan na dito sa mundo, kapag ka ikaw ay kapag ka may tarong isang taong mataas ang ambisyon, kagaya nitong isang baliw na rin ito na saniban na rin ng itim na espiritu, ay gagawa ng paraan at kayang magbayad. At lalo na kung kasabwat pa itong pinsan niyang bangag, na sa pagkakaalam natin ay di umano $100 million yung binigay sa ICC para tanggapin si President Duterte dyan, bagamat walang jurisdiction or jurisdiction ang ICC over Philippine territory. So yun po, tinanggap yan dahil nga doon di umano sa $100 million. Hindi po ako magmamayabang dito. At ayaw ko pong magmayabang. Ang gusto ko lang po rito ay makauwi man lang na matino si President Duterte, na hindi yung baliw na o di kaya nakalagay na yung abon niya sa isang garapon. Alam naman natin lahat na gustong-gusto pa rin na makita ng ating mga kababayan si President Duterte. So, kaya nga po sabi ko, share nyo na po ito o di kaya ipasa nyo na po doon sa kung sino man po ang makakatulong na para may proseso ito. Uulitin ko lang po. Hindi po ako ganun kayaman. Katunayan, wala po akong ganyang yaman. Pero kung yung $100 ko no, kung totoo man na binayaran ng mga bangag ng $100 million ang ICC, sige po, pipilitin po nating doblehin na lang. Kahit na wala po akong pira. Wala naman pong pira itong pagmumukhang ito. Pero kung mag-agree po ang ICC, ora mismo, i-arrange natin yung papaano ang pagbabayad. If you are listening right now, ICC, I am offering you a double amount of $100 million that Bangag gives you. I will give you double than that if you are listening right now. At pagkatapos po nito, dito na po ako magko-concentrate sa mga subscriber ko. Ito na po yung matagal ko na sinasabi sa kanila na bibigyan ko ng kaalwanan sa buhay lahat ng mga subscriber ko. Sana tanggapin ng ICC itong offer ko. Kung ang tatanungin niyo po kung kilala ko ba personal si President Duterte, hindi po. Hindi ko po siya kilala. Personal. At minsan lang po kami nagkita niyan. Hindi ko po alam kung nakikilala niya ako. Bakit ko gagawin ito para sa kanya?
Sinabi ko naman po sa inyo, gagawin ko po ito sa kanya dahil nakita ko kung papaano niyo pagmalasakitan ang mga Pilipino. Lalo na itong ating mga OFW. Kitang-kita ko po yun. Tapos ngayon, siya ang parang hahayaan na lang natin na itatapon na lang parang basahan. Sa mga bago pa lamang pong sumamparito or nanonood, umpisahan nyo po ang umpisa nitong video ito para po maintindihan ninyo. Kung alam ko rin lang na makakatulong ako sa pamamagitan ng ganito, ay aanhin ko pa naman yan. Kung ano man meron ako. Itulong na lang natin. Kung ito ang makakatulong para makalaya ang taong alam nating pinagmalasakitan ang bawat Pilipino, masaya po akong gawin ang desisyon kong ito. Sa lahat ng mga subscriber ko, alam ko, iba sa inyo ay naiinip na. Dito na po magsisimula. Kapag napauwi po natin sa pamamagitan ng ating tulong, itong ating President Duterte, kasunod na po kayo. Tagumpay ni President Duterte, tagumpay ninyong mga subscriber ko. Ibubuhos ko na ito. Paulit-ulit ko pong sinasabi, wala po akong pera. Pero ito pong pwede nating pangbayad dyan sa ICC kung tatanggapin nila itong offer ko. Hindi man po pera ito, pero tinatanggap po ito sa buong mundo. Pwede rin pong i-convert sa pera ito. Mapa-dollar man, mapa-euro man, o kahit na anong klaseng bills, pwede pong i-convert ito. Kaya kung yung balita natin, kung totoo man na $100 million ang ibinigay niya sa ICC, uulitin ko lang po. Dudublihin ko. Makukompute naman po yan. Hindi ko lang po ugali ang nagyabang noon. Hindi po pumasok sa utak ko ang magyabang. Dahil kung gusto ko lang po ang kayabangan, natutuong kayabangan, sana bininta ko na lang ibininta ito at nagbuhay na ako namuhay na ako ang higit pa sa kahit na sinong mga milyonaryo sa buong mundo. Pero hindi ko po ginawa dahil gusto ko mabuhay akong ordinaryong tao. Dahil unang-una, nung ibinigay naman sa akin, ipinasumpong sa akin ng ating Panginoon yan, wala po kaming usapan na bibigay ko ito sa iyo. At pagkatapos mong malaman itong mga ito at mapasa kamay mo, ay magyabang ka na magyabang. Wala pong ganong instruction sa akin ng Panginoon. Gamitin mo sa tama, sa inaisip mong tama. Huwag mong gamitin sa kayabangan. Ito na po ang time na gagamitin natin. Bagamat dito sa mga vlog ko, kung inyo pong mga balikan yung mga vlog ko, marami po akong kayabangan dyan. Pero never po ako nagyabang
na nagpapanggap ako na kung sino ako. Wala pong ganun. Kundi sinasabi ko lang po lagi dito, isa rin po akong hampas lupa, patay gutom. At sinasabi ko rin po na wala akong pera. Pero, pagdating sa ganito, pwede akong maglabas ng higit pa sa pera. Kumpirmado po yung sinasabi ni Miss Hanilet. Pakinggan nyo po. Nasa vlog po yan ni Maharlika. Hindi po ako nag-prepare para ipakita dito. Hindi na po kailangan. Nandyan naman po yan. Nandyan po sa vlog ni Maharlika. Nandyan po. Yung sinasabi ni Miss Hanilet na sigurado ako at kumpirmado ko ang sarili ko na mayroon ng depression si PRRD at pwede naman talaga mangyari. Una, kitang-kita naman sa katawan, di ba? Ang sinasabi nga nila, na butot balat na raw siya. Pangalawa, yung sinasabing wala na raw siyang ganang kumain. Tapos ngayon, ay hindi pa pinapayagan si Hanilet na dalawin siya. Ano nga ang pwedeng mangyari? Depression nga ang aabutin. Kawawang tao. Yan ang pagkatapos niyang ayusin ang Pilipinas. Kita naman ninyo lahat yung mga ginawa niyang ng administration na. Yan na lang mga tulay, yan na lang mga yan na lang dyan sa Manila. Yung Skyway, Stage 3 Skyway, na yan. Na kung saan ay yan po yung gamit ko pag pupunta kami ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija na yan. Bataan. Gamit ko po yung Stage 3 na yan na Skyway na yan na ginawa ng kanyang administration. Ito bang si Bangag meron bang naipagawa kahit na balsa? Wala po ako nakikita. Yan ba ang premyo na dapat makamit ng isang taong nagmalasakit sa atin? Yan ba ang igaganti natin? Ang pahirapan siya ngayon na samantalang noon, ibinigay niya yung kaalwanan sa lahat ng mga Pilipino. Hindi naman yata tama. At yan din ba ang dapat iganti ng Marcos na ito sa taong nagpalibing sa kanilang tatay na ilang dekada nang nakapreser sa Ilocos? Napakaraming naging presidente. Naging presidente pa si Ramos, kamag-anak nila yan. Pero nagawa ba nilang nagawa bang maipalibing ni Ramos si Marcos Sr.? Hindi po. Sino ang nagpalibing? Na lahat ng batikos noon, lahat ng pagmumura, tinanggap ni President Duterte yun
dahil lamang sa pagpapalibing diyan kay Marcos na yan. Tapos ito ang igaganti ninyo na mga Marcos family. Diyan na lang sana. Ilang bilyon ang ginastos ninyo sa kuryente. Sa kuryente pa lang ng freezer para mapanatiling hindi durog yung katawan ng inyong tatay. Ilang bilyon, ilang dekada yan na naka-freezer. Ganyan ay gaganti ninyo, mga Marcos family. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Sabihin na natin, yung kiniklaim ninyo na hindi ka naman nanalo dahil kay Sara Duterte. Oo, sabihin na natin, totoo, yung kiniklaim mo. Pero dyan na lang sa pagpapalibing sa tatay mo. Nawala sanang nakalibing sa libingan ng mga bayani. Kung wala itong inyong inaapi ngayon na nagsasaper ng matinding depresyon dyan sa ICC. Yan ba ang dapat na iganti ninyo sa kanya? Palayain nyo lang. Ako na ang mananagot. Ako na ang kakausap pagdating dito ni President Duterte na hindi na siya magsasalita. Kakayanin kong gawin yun. Hindi ako nagmamarunong dito, pero susubukan kong kayanin. Yung katanda na yan, wala na po yan eh. Tapos ngayon, yung mabalitaan natin, na nagsasaper siya ng matinding depresyon. Imagine nyo na lang. Again, sa lahat po ng mga kapanood dito, pakitag nyo po doon sa mga taong pwedeng makipag-negotiate dyan sa ICC. Hindi po ako nagbibiro. Makukompute naman po yan kung magkano. Kasi wala naman po talaga akong pira na aktual na pira na $200 million kasi dodoblihin nga po natin. Wala po akong ganyan maging sa bangko, wala po. Hindi po ako naglalagay ng ganyang kalaking pera sa bangko. Mas gugustuhin ko na lang na nakabaon sa lupa yung mga bato, yung mga yan po ang pwede natin pambayad. Sinasabi ko naman po, sa kahit na saang mundo, tinatanggap po ito, tatanggapin po itong pwede natin pambayad yan sa ICC. So hanggang dito lang po at sa mga subscriber ko, ingat po kayo lagi na wag po kayo magkasakit. At salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat.